Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang sinapit nga ni Nanay LV. Talagang ibang-iba nga ito yung itsura na noong 2017 na namasukan sa kanyang amo at ngayong 2013 na tila halos bulag na at wala ng ngipin. Kung mapapansin natin mga kaibigan ay talagang kompleto pa ang kanyang mata. Ngipin nung siya ay namasukan sa malademonyong kanyang amo na ito. Ngayon nga ay talagang nakatakas lamang si Nanay LV sa kamay ng mga ito dahil wala pa talagang silang plano na pakawalan itong si Nanay LV. Ang pagkaalam pa ng kanyang mga kapatid ay patay na ito dahil hindi na nila nakakontak ito 5 taon na mula nung namasukan ito sa kanyang amo. Dito nga natin makikita mga kaibigan na bakit ganito ang sinapit ni Nanay LV sa kapwa niya Pilipino pa naman. Ngayon ay namamasukan siya bilang katulong. Ang nakakalungkot dito mga kaibigan ay talagang hindi pa nga talaga pinapakain si Nanay LV at 3 beses lamang sa 1 week. Dito nga natin makikita mga kaibigan ang sinapit na talagang nakakalungkot at nakakaawa at nakakadurog na ng puso. Kaya naman umabot na ito na sa Kongreso at talagang hindi nga papakawalan ng ating mga kongrehista at mga senador na talagang merong ebidensya at talagang nagpapatunay kung ano nga ba talaga ang ginawa nila kay Nanay LV. Paano kaya ito pag hindi nakatakas? Paniguradong patay na ito, hindi pa talaga malalaman ng kanyang mga kapatid. Kaya naman dapat imbestigahan lahat ng mga sangkot dito, makapitan man yan at pulis. Dapat silang parusahan at ibigay sa kanila kung ano nga ba talaga ang nararapat para sa kanila, hustisya para kay Nanay LV. Ito ang sigaw ng maraming netizen dahil sa kanyang ginawa na parang hindi tao ang trato sa kanya. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Sakit 'no, ang sakit ng, pakiramdam ko dito mga kababayan kasi ano 'to, hindi 'to dapat nangyayari na ganito mga kababayan. Ba't di ko makita si Tito Bar dito sa ano? Okey, tuloy na natin. Ito mga kababayan, panoorin po muna natin 'to, Ruiz, I move, Mr. Chair. The committee allows you to show your video footages, Senator Tulfo. Yun na po yung mga otoridad natin na nilalabas na baksan sa loob po ng trap. Sa mga biktima po ay PIC Maribel Baksan at halos wala pa po siya 1 taon doon sa kanyang amo. Sinulog na po yan natin akong damit po. Walis, bisakal po po ako. Walis, sinakal na po ako. Taga-pinupog ng ulo sa yung artist niya po. Kasi po hindi ko naugasan yung putero. May lumabot po kaya hindi ko po inugasan. Ang dami yung basa sa katawan. Tulad niya noon, sa likod mo, ano nangyari doon? Tinagat po ng doktor. Po na tinatawag. Yung bakal po yung bed. Bakit daw niya ginagawa yun? Bakal po nila. Yan sa may tenga. Ano nangyari niya? Nagsara ng tenga mo, putok at may tugo, sugat. Pinipingon niya po, tapos tinutoto po ng boyfriend, tapos pinupukok po ng tanggal ng takot. Pinuputan po na sa ng CR. Tapos rin po sa kayong parang Pinapalo ka rin daw yung pantiktik ng bawang. yung po, ito po sa may tenga, tapos sa tutuloy na Sa tuwing nakamahin daw po siya, automatic po may tama kaagad siya dun sa tao. Kanyari po, napusan siya, hindi niya nasunod ng maayos, ganun po kaagad ang gagawin.
sasaktan po siya. Kanyari, may pinagagawa niya na ilagaan yung bata, gano'n. Nagkakaiba ng konti, may pinakita naman po sa kanya. Ito po lang. Chairman, ano to? Pag tuwing nakakasig daw po siya, automatic po may tama kagad doon sa tao. Kanyari po, inutusan siya. Hindi niya nasunod ng maayos. Ganun po kagad nagagawin. Sasaktan po siya. Kanyari, may pinagagawa niya na ilagaan yung bata, gano'n. Okay. Mr. Chair, bakit po hindi natin napoprotektahan ang ating mga kasambahay? Meron po atang kulang. These employees should be held with a much higher criminal liability for their acts of harm against their domestic helpers. Okay. Mr. Chair, bakit po hindi natin napoprotektahan ang ating mga kasambahay? Meron po atang kulang. These employees should be held with a much higher criminal liability for their acts of harm against their domestic helpers. Teka lang guys ha. Okay. Mr. Chair, Umiko yata, umiko. Wait lang ha. Ayan, Sade Lalipio at saka Jocelyn, naka-Jema. Jeannie, shoutout Ding. Ito guys, dito na lang natin panoorin. Ito po talaga grabe, no? Ito, panoorin po nyo ito mga kawayan. Dito muna. Kasi baka madali tayo ng copyright. Dito na lang po. Panoorin natin mga kawayan. Ito talaga sa kalooban na may mga ganitong nangyayari sa ating bansa at sa ating nga pong mga kababayan na hindi po natin ito inaasahan dahil ano po ito tawag ito yung panahon pa po ito ng pandemic, mga kababayan, nangyari pala itong ganito. Hindi natin nakalain na may mga ganito palang mga kababayan natin na magmamaltrato sa ating mismong kababayan na talagang walang kalaban-laban, ano? Talagang ano siya. Ito mga kababayan, no? Dito ko na lang yan, ha? Nung alukin daw siya ng isa niyang kaibigan na mamasukan bilang kasambahay sa bahay ng mag-asawang Lando at Minda, hindi nila mga tunay na pangalan na nakatira sa Mindoro. Bantay daw si LV ng tindahan. Maglugas-ugas doon sa kusina, magluto, tumutulong, tinda-tinda. Wala pa po bang sahod? Hindi nga po daw po marunong magkwenta, magtukli. Buhat po nung nag-start po ako sa kanya, hindi po ako sinusweldohan. Nagbibintang po sila na nagnakaw daw po ako ng pera, ng relo. Wala po akong ginagawa sa kanila. Wala po! Aray! Wala, nag-umpisa na siyang saktan. Hindi po ako! Wala po akong kinukuha! Itong tainga ko po, binugbog-bugbog. Ang mata po, binugbog din po. Inuuntog-untog ako sa CR. O pinaikot-ikot po. At sinatadyakan kung saan-saan balding katawan ko. Sa pagluluto, kung kunting mali, ginaganon na po sa kutsilyo. Kasi itong kabila, ginanon po sa kakalan. Pinitin ako sa bakal ng karne. Sinakal-sakal nila ako. Pinupok po talaga ng martilyo ang ari ko at kamay ko. Nung umaga po, kaang-kaang na po ang lakad ko dahil pag po yung ari ko. Talagang gagigil na gigil sila sa akin. Si LV, nagtamo ng sugat at pasa sa buo niyang katawan. Nabungi pa dahil ginawa raw punching bag ang kanyang mukha. Sa kabila nito, inilihim ni LV sa kanyang mga kapatid ang kanyang dinanas. Huwag kayong mag-alala sa akin. Maayos lang ako dito. Yun po lagi ang sinasabi ko sa mga kapatid ko. Inakuha nila ang cellphone ko. Hindi ko na po makatawagan po mga kapatid ko. Nayo po nga po sila madamay. Nauunahan daw kasi lagi si LV ng takot.
Lagi po sinasabi may kapatid siyang distagador. Isang tawag daw po nila, may kumikilos na daw. Hanggang taong 2021, nakakita ng pag-asa si LV nung nakapuslit siya palabas ng bahay. Tulungan niyo po ako. Ano nangyari din sa mukha mo? Agad siyang humingi ng saklolo sa barangay. Sabi ko pakitingan po itong gamit ko dahil nakatakas po sa amo ko. Hindi naman po ko yung pinansin na kapitan doon. Tinawagan na po yung amo kong pinasabi nandito yung katulong mo. Pagkuha po sa akin, huwag kayong maniwala dito sa aking katulong. Hindi totoo yung mga sinasabi sa inyo. Nagbigay yung sweldo mo, yung kulang mo, ibibigay namin. Buhat nung umuwi ako doon, nagpabait-baitan po sa akin. Wala nang mananakit kay LV nakablatter na kayo doon sa barangay. Diyan ka, Pero makalipas lang daw ng ilang araw, balik na naman daw sa dating gawi. Matindi na po nung bumalik ako. Tuloy-tuloy na pong nasaktan ako. Binibugbog. Wala rin ko. Hinahampas. Sa isang linggo, 3 araw lang po ako pinapakain. Tapos na silang kumain, binibigay na po sa akin. Tira lang po nila yung... Pero ang pinakasukdulan, nung pinuntirya na raw, pati ang kanyang mata, sinuntok ang kaliwa. At tinamaan naman daw ng susi ang kanan niyang mata. 3 beses na hinampas. Hanggang ang kaliwang mata ni LV, tuluyan nang nabulag. Galit po. Sobrang galit. Sana magbayad sila sa ginawa nila. Nitong Mayo, si LV isinama ng kanyang mga amo pa Batangas para sana ipatingin daw ang kanyang mata. Tinasakay po ako sa truck po nila na may kargang sibuyas. Pero imbes na pumunta ng ospital, dumiretso daw sila sa bahay ng anak ng kanyang mga amo. Anak, dito muna to sa LV mo at ipapagamot natin. Galit pa nga po yung anak, hindi na po pinapagamot. Bago umuwi ng Mindoro, ang isa pang kasambahay na Salamat, Mami Sniper, sa pakulay. Pasensya na ka guys, medyo nagiging speechless ako. Talagang masakit, no? Masakit itong ano. Ako, lalaki akong tao, pero ako. Ay, nako, mga kababayan. Tuloy muna natin mamaya meron po ako. Pagi na lang nating Hana. Tulungan mo muna ako, baka ako'y saktan uli dito. Nung wala po yung anak na panganay, pinakailaman po nung kasamahan ko yung laptop dahil po sira ang cellphone niya Ito na. At dito na nila nahanap sa Facebook ang isa sa 8 mga kapatid ni LV. Tawagin na lang nating Jade. Dahil halos 5 taon na rin daw na wala silang balita kay LV, akala nila patay na ito. Kaya laking gulat nila nung nakatanggap ng mensahe tungkol sa kanilang kapatid. Ate, kilala niyo po ba si Ate LB? Sabi ko, iuunin kapatid namin yan, matagal na namin hinahanap. Sabi po sa akin, puntahan niyo na po agad dito. Opo. Kaya wala na silang sinayang pang oras. Sarado po ang pinto, pagkatok namin. Ate, ikaw na ba yan? Lumabas po, nakita ko po talaga yung kapatid ko na siya na. Tuwang-tuwa po ako at nagpasalamat sa Diyos. Si Jade hindi makapaniwala sa dinatnang kalagayan ng kanyang kapatid. Grabe ang ginawa sa kanya. Tinanong ko po kung anong naging dahilan kung bakit siya ganun. Hindi na po siya umimik. Sabi niya lang po, ate, doon na lang ako magkukwento sa atin. Uwi na tayo. Dinaan ko po siya sa barangay para po kami ay may blatter. Hindi po kami papayag na hindi mabigyan ng katarungan ng aming kapatid. Hanggang sa huli po, lalaban po kami. Ang mga bakas ng di umano pagmamalupit kay LV sa loob ng halos 3 taon, kita sa peklat sa kanyang binti, braso, at pati sa mukha. Masaya pa rin daw si LV na nagising na siya sa 3 taong bangungot. Base dun sa nakita natin, umuti na yung harapang bahagi. Yun yung tinatawag natin na corneal scarring. Nangyayari yun kapag labis yung pagkamaga, kapag sobrang natamaan. O hindi rin malayo na nagkaroon ng tinatawag natin na traumatic cataract. Ang focus na kasi ngayon ay yung kanyang psychological and emotional aspect. Nakikipag-communicate pero yung trauma nakikita pa rin. Sana po magdusa ang mga taong gumawa nito sa aking kapatid. Talagang hindi po namin kaya silang patawadin. Ang
pamilya ni LV tuluyan ang nagsampa ng kaso laban sa dati niyang mga amo. Ang isinampa kong kaso ay serious illegal detention, trafficking, serious physical injuries na pag hindi naswelduhan, may penal o kriminal na pananagutan ang amo ng kasambahay. Dapat ang magpapatunay ng proof beyond reasonable doubt ay ang sasakdal o ang prosecution para makonvict at maparusahan ng habang buhay ang lahat ng taong kasangkot sa ginawang pagmamaltrato ni LV. Magulok sila sa kulungan, magbayad sila. Kasama rin daw sa pananagutin ang kapitan ng barangay na hiningan ng saklolo noon ni LV. Sa halip na siya'y tulungan, ay tinawagan ng barangay chairman yung amo niya. Dawit din ang hepe ng Police Community Relations na si Executive Master Sergeant Maria Eliza Palabay na kaanak di umano ng dating amo ni LV. Mukhang yung pulis na yon ay alam niya na biktima si LV ng kanyang amo, higit sa lahat hindi niya pinansin. Si Palabay sinibak na sa pwesto at mananatili muna sa Provincial Police Headquarters para sa investigasyon. Republic Act 10361. Yun po yung kasambahay law. Napaloob dito yung karapatan ng mga kasambahay na dapat ay kinikilala at yung mga benepisyong ibinibigay para sa kanila na kanilang mga employer. So dapat din natin i-emphasize ay maaari ding makulong yung mga employer na abusado. Sa darating na Martes, ang Senado na mismo ang magsasagawa ng investigasyon tungkol sa kaso ni LV. Sinubukan ng aming team na hinga ng pahayag ang kapitan ng barangay pati na ang opisyal ng pulis na di umano kaanak ng mga amo ni LV na damay sa kaso pero hindi sila nagpaunlak ng panayam. Nagtangka rin po kaming kuhanan ng interview ang mga amo ni LV pero tumanggi sila. Pero base sa una nilang pahayag, pinasinungalingan nila ang mga paratang ng dati nilang kasambahay. 2 beses di umano silang ninakawan ni LV ng halagang 2,000 pesos at 12,000 pesos. Pero anila, pinalagpas lang daw nila ito. Hindi ko na nga po ginawa yung mga binibintang sa akin. Hindi rin daw totoong sinaktan nila si LV na bulag daw ito sanhi ng away ng dati pa nilang trabahador. Ipinagamot pa nga raw nila si LV. Wala rin daw katotohanang kaanak nila ang nadiing pulis at hindi rin daw totoo ang mga ibinibintang sa kanilang pagbabanta. Maiiwasan sana natin kung merong maayos na programa ng trabaho para sa mga kababaihan, lalong-lalo na sa mga may edad na. Kasi... Ayan mga kababayan, ano? Talagang nakita natin dito na after ng lahat ng ito ay dahil nga sa mapera itong pamilya na amo nitong ni Aling LV ay mukha. Ito hindi naman natin na sinasabing ganun nga. Magkaroon pa rin ng benefit of the doubt after all. Sinasabi naman ng batas natin na kinakailangan ay ang isang akusado ay inosente hanggang hindi pa napapatunayan. Diba? So, ano muna natin, ay pagpalagay muna natin ganon mga kababayan ang senaryo dito. Pero ito lang masasabi natin mga kababayan, no? Sa dami-dami na po ng mga ipinakita ni Aling LV na mga ebidensya at madami na ang mga physical at yung mga circumstantial evidence, lahat na halos nandyan na, ay talagang itong amo talagang lulusot pa hanggang nakarating na sa Senado, hanggat alam na ng lahat na talagang matindang ginawa nila. Isipin nyo yun, pati ari, pukpukin ng martilyo. Grabe kayo. Tao pa bakit ng mga to? Alam nyo mga kababayan, ito yung bonus ko sa inyo bago tayo magtapos ito mga kababayan, ang ating bonus ko sa inyo. Kung usapang alipin, ito. At ito kasi ngayon mga kababayan, no? Alipin versus Panginoon. Bakit ko po sinabing Panginoon? Alam niyo po, ang kahulugan po kasi sa mga hindi lang masyado nakakaalam pa, no? Ang literal meaning po kasi ng sir, sa Tagalog po yan, Panginoon. Lord. Di ba sa parting England, tinatawag ang mga amo dyan, Lord. Kasi ang Tagalog niyan, Panginoon. Lord, Panginoon, sir, amo, boss, yan po yan. So, ito, alipin versus Panginoon. Alam nyo ba mga kababayan na nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo na nagpakatao siya dito sa lupa, ay may senaryo na ganito. Ito po papakita ko po sa inyo. I-share ko po sa inyo ang screen para mas maganda po ninyong makita. Ito hindi yan.
Wait lang guys Papakita ko sa inyo yung screen. Ito. Okay. Teka, tanggalin ko muna itong sulat. Nakikita nyo na mga kababayan? Nababasa nyo ba? Dito ito sa Mateo 15. Umpisan natin sa 22. Sundan nyo ako mga kababayan, basahin natin Sa 22 tayo mag-umpisa. Ito usapang Panginoon at alipin mga kababayan Sabi dito sa 22, at narito ang isang babaeng Kananiya na lumabas sa mga hangganang yaon at nagsisigaw na nagsasabi, kahabagan mo ako, O Panginoon, ikaw na anak ni David. Ang aking anak na babae ay pinapahirapang lubha ng isang demonyo. Ito mga kababayan, may isang babae dito na sumisigaw, galing sa Kananiya. So hindi po ito Israelita. Tandaan po natin, si David po, ang kanang David, nanggaling po sa kanila yung mga Israelita. At diyan po galing ang angkan ng ating Panginoong Jesucristo. So sumagot ngayon sa 23, datapwat siya hindi sumagot. Sino po yung hindi sumagot? Yung Panginoong Hesus, Hindi sumagot ng anumang salita sa kanya. At nilapitan siya ng kanyang mga alagad. Lumapit ang mga alagad ng ating Panginoong Hesus at siya'y pinamanhikan na nangagsasabi, paalisin mo siya sapagkat nagsisisigaw siya sa ating hulihan. Para ang mga alagad, sinasabihan ng ating Panginoong Hesus na paalisin mo yung babae na nagsisisigaw sa ating likuran. Sa 24, datapwat siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Mga kababayan, ang senaryo dito, ang ating Panginoong Jesucristo, ang sinasabi niya, ang pagkasugo sa kanya sa mga bahay ng Israel. Sabi niya, doon siya sinugo. Sumagot naman dito sa 25, datapwat lumapit siya at siya'y sinamba niya. Na nagsasabi, sakluluhan mo ako. Sumagot ang Panginoon. At siya'y sumagot at sinabi, hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Ang senaryo dito mga kababayan, yung isang ali lumapit sa Panginoon at sumasamba na humihingi ng saklulo. Sumagot ang Panginoon, hindi marapat na kunin yung tinapay sa aking mga anak. Para sa mga anak ko to At itapon sa mga aso. Sa 27, datapwat sinabi niya, oo. Sabi ng babae ito oo Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumo na nangalalaglag mula sa dulang ng kanilang mga Panginoon. Siya na kayo mga kababayan, nagiging emotional ako kasi nararamdaman ko po ang senaryo dito. Nagigits niyo po ba ang sinasabi? Parang ganito, may alaga kang aso. Yung aso na yun ngayon, aso mo yan, alipin, di ba? Nasa labas yan. Alipin mo lang, mga aso mo lang yan mga alaga lang, di ba? Ngayon, yung mga yan, may karapatan din yan. Pumulot ng mga nauhulog na mga mumo, mga buto-buto. Kasi sabi ng Panginoon niya, hindi marapat ang pagkain na para sa mga anak at itapon sa mga aso sa labas. Pero naunawaan ito ng babae. Sinasabi ng babae ang ayon sa kanya, datapwat sinabi niya, oo po, Panginoon. Tinatanggap kong aso lang ako sa paningin ng ating. Hindi ako karapat-dapat na maging anak. Pero may katwiran ng babae, sabi niya, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain
ng mga mumo na mula sa nangalalaglag sa mga dulang ng kanilang Panginoon. Sa 28, nang magkagayoy, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "O babae, malaki ang pananampalataya mo. Mangyari sa iyo ayon sa ibig mo," at gumaling ang kanyang anak mula sa oras na yaon. Ano po ang aral dito mga kababayan? Ang aral po dito, ultimo yung alipin po natin. Kung ikaw man ay Panginoon, amo ka man, may karapatan po yan. May karapatan po yan na pakainin mo. May karapatan yan na bigyan mo ng tamang pagpapakain. Kasi ultimo nga yung mga aso eh. Hindi nga yung katapat sa tao eh, aso. Pero may karapatan na mamulot ng mga mumo na nahuhulog sa'yo. Ikaw pa kaya na tao ka, wala kang karapatan? Yan po ang aral dito sa ating nakita dito mga kababayan. Tandaan po natin, hindi po lahat ng ating tinatangkilik dito sa lupa ay iisipin natin na ito panghabang buhay na. Hindi po. Pawang temporal po ito. Lahat po ng ating nakikita, temporary lang po ito. At balang araw, mawawala po ito. Susunugin po lahat. Lahat po ng mga yan mawawala. Mawawala po. Babaguhin po ng lahat ng ating Panginoon. Sana nag-gets ninyo yung tungkol sa Biblia na yan, mga kababayan. Hindi ko alam kung may nakagets sa inyo doon sa Biblia. Karapatan ng alipin na pakainin ng amo at bigyan ng respeto, sabi ni Margarita Libuon. Alam nyo ba mga kababayan, hindi ba kayo nagulat doon? Isipin nyo, humihingi ng tulong yung isang babae sa ating Panginoon na pagalingin ng kanyang anak, pero sumagot ang ating Panginoon, hindi marapat kunin ang pagkain sa mga anak at itapon sa aso. Paano nangyari yun? Naghumihingi ng tulong ang isang ali sa ating Panginoon. Pero hindi sinabi ng Panginoon, hindi Panginoon, hindi ako aso eh. Hindi. Hindi sumagot ng gano'n ng babae. Kundi sabi ng babae, opo Panginoon, oo Panginoon. Pero yung mga aso man, namumulot, may karapatan mamulot ng mga mumo sa dulang ng kanilang Panginoon. Kaya ang sagot ng Panginoon, o babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyari ang ayon sa, ano ba ng doon? Mangyari ang ayon sa pananampalataya mo. At mula nung oras na yon, gumaling ang kanyang anak. Isipin yung mga kababayan ng senaryo. Isipin nyo yun mga kababayan. Ganun po kalawak yung pag-ibig na ipinapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Well mga kaibigan, makikita nga natin na talagang 2001 ay nakatakas nga ito sa kanyang amo. Ngunit pumunta ito sa barangay. Ngunit hindi nga inaasahan ni Nanay LV na kasabwat pala ng mga ito ang mga kapitan na ito at mga opisyalis dahil hindi nga raw sila naniniwala sa sinusumbong ni Nanay LV. Isa lang ang ibig sabihin nito mga kaibigan na talagang walang paki at hindi ginagampanan ng mga kapitan at mga opisyalis sa barangay doon ang kanilang trabaho. Kaya naman dapat silang masagbak sa pwesto at panugutin ng ating batas. Ito nga ang ipakita at kamay na baka sana ay makita ito ng mas maraming senador at kongrehista para mapabilis ang usad ng kaso at makulong na itong amon na ito at lahat ng sangkot dito. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.